po natin yung mga Bible sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, verse 10 hanggang verse 12. 1 John chapter 3, verse 10 hanggang sa verse 12. So, babasahin ko po at sundan niyo po ng inyong mga mata. 1 John chapter 3, verse 10, in this the children of God are manifest, and the children of the devil, whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. And for this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. Verse 12, not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother, and wherefore slew he him, because his own works were evil, and his brother's righteous. So let's pray. O madakila, mga pangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa aming buhay, na muli po kami, Ama, na makapag-gather at makapag-aral ng iyong banal na salita sa hapon na ito. Tulungan niyo po, Ama, ang iyong lingkod na magtuturo, Ama, sa hapon ito ay patuloy, Ama, ang pagbigay sa kanya, Ama, ng iyong banal na salita, magtuturo, Ama, sa kongregasyon na ito. Tulungan niyo po, Ama, na kay patuloy, Ama, may taas sa aming harapan, at tulungan niyo po, Ama, na yung pangalan, inyong banal na salita, patuloy, Ama, ang aming mapag-aralan sa hapon ito. Tulungan niyo pong bawat isa na kayo patuloy, Ama, ang mag-open ng kanilang puso't isipan sa pakikinig, Ama, ng inyong banal na salita. Binabalik namin sa iyong papurihan at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last week ay napag-aralan natin yung importance na malaman natin bilang mga believer. Una, yung makita natin dito, yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. So, sinasabi nga dito sa verse 7 na ang ating Panginoong Jesucristo, anong dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, ay sabi dyan sa verse 7, for this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. That verse 9, whosoever is born of God doth not commit sin. So nakita din natin na bilang mga believer, tayo alam natin na kapag tayo ay tuloy-tuloy, habitual na gumagawa ng isang kasalanan, o constant yung paggawa natin ng isang kasalanan, sabi dito na tayo ay hindi anak ng Diyos. At dito ngayon, may kita natin na kung paano, kung matatandaan natin doon sa chapter 2, verse verse 17, verse 19. So, chapter 2, verse 19. So, napag-aral din last time na may mga Gnostics na umalis dito sa church sa Ephesus, at syempre, merong mga Gnostics na nananatili. So, ibig sabihin, example, sa isang buong congregation, sa isang church, hindi lahat ng mga tinatawag nating mga false teachers ay aalis sa isang alisan lahat. So, dito sa panahon ni John, dito sa church sa Ephesus, hindi lahat ng mga Gnostics ay nagsialisan. Kaya dito may kita natin yung pagpapatuloy ng pagtuturo ni John doon sa mga believers na nasa Ephesus. At dito may kita natin yung dalawang pamilya na meron itong mundo. Yung pamilya ng Diyos at yung pamilya ng devil, ng Diablo. At dito natin may kita na sinasabi sa verse 10, in this the children of God are manifest, in the children of the devil. So may kita natin dito yung distinction ng dalawa. So after John, may kita yung distinction, which is napag-aralan din natin last week. At dito may kita natin yung transition. So sabi din dyan, sa verse 10, in this the children of God are manifest. Sa magitan saan? Kung sila ba ay habitually na sumusunod sa Diyos or habitually sa pagkakasala. So, sabi dyan dito, in this the children of God are manifest, and the children of the devil, whosoever doeth not righteousness is not of God. So, yun yung una. At may kita natin kasunod, neither he that loveth not his brother. So, after John gives a distinction between the children of God, which is characterized by
faithful and righteous living, and the children of Satan, so may kita dito, yung children of Satan, which is characterized by sinful and unrighteous living. So sinabi dito, he now returns to his teaching. So which is tinuro niya doon pa lang sa 1 John chapter 2, verse 9 to 11, yung love, teaching about love, which is may kita natin doon sa 1 John chapter 2, verse 9. Diyan may kita natin yung pagtuturo ni John about doon sa pagmamahal. He's teaching on love after some Gnostics left the church at Ephesus. So after ng mga Gnostics, may ibang Gnostics na umalis doon sa church at Ephesus. Siyempre, may mga nanatili. May kita natin na ibinigay ni John lahat ng mga tawag dyan, proof na kung ikaw ay children o anak ng Diyos, kung ikaw ay sons of God, ito yung mga proof kung ikaw ay anak ng Diyos. So, dito may kita natin na sinabi ngayon ni John, tandaan natin, ilang beses sinabi ni John dito yung word na whosoever. Whosoever, whosoever. But ulit sinabi ni John tong word na whosoever. Sa verse 4, then sa verse 6, sinabi ni John ang whosoever. Then John sa verse 9, sinabi ni John ang whosoever. Sabi nga ni John, then dito sa verse 10, may kita din natin word na whosoever. Sabi dyan, whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. So dito may kita natin yung transition. Yung ulit, pagbabalik ni John doon sa kanya itinuro, doon bago umalis yung mga Gnostics. So kung titingnan natin doon, yung tinuro ni John bago umalis yung mga Gnostics sa chapter 2, verse 9 hanggang 11. So sabi ni John, he that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. Verse 10, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Verse 11, he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. So may kita natin, after ng preaching ni John about doon, after ng sulat ni John about doon, yung mga Gnostics ay umalis. Then after nun, nagbigay si John ng mga patotoo, ebidensya, kung ikaw ba ay anak ng Diyos. May kita natin, mula sa transition na tinawag ni John na little children patungo sa sons of God o born of God, born of Him. So, ilang beses sinabi ni John din yun. Mula doon sa born of children, little children, patungo doon sa born of God, born of Him. So, may kita natin, yung katuro ni John, ibinigay niya. Ito yung mga ebidensya kung ikaw ba talaga ay anak ng Diyos. At may kita natin muling pumalik si John sa kanyang pagtuturo about dun sa love. At alam natin na hindi na ito bago sa pagtuturo ni John, yung about sa love. The love that John teaches is a love that first, may kita natin, ito ay itinuro din ni Jesus Christ, which is dun sa Matthew chapter 22. So, babasahin ko sa Matthew chapter 22. Matthew chapter 22, verse 36 hanggang 40. Sinabi dito ni Jesus Christ, 22 verse 36 to 40. So, Master, which is the great commandment in the law? Sumagot dito si Jesus Christ, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. 39, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Which is dun sa John, may kita din natin dun sa sulat ni John. So sabi ni John, dun sa John chapter 13, verse 35, babasahin ko rin sa John chapter 13, verse 35, sinabi dito ni Jesus Christ, By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. So may kita natin dito na yung katuruan ng pagmamahal ay hindi na ito bago sa mga believers doon sa Ephesus.
Bakit? Dahil ito una, tinuro ni Jesus Christ, at the same time, ipinakita din ito ng God the Father. Diba? Sabi ng John 3:16, sabi ni Jesus Christ doon, "For God so loved the world." So, ang ating God the Father, minahal niya ang mundong ito. Sabi doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Minahal ng God the Father itong mga tao dito sa mundo. Dahil nga sa kanyang pagmamahal, hindi pwedeng sabihin niya lang na mahal niya, kundi ginawa niya yung kanyang pagmamahal. Meron siyang patunay. At ang patunay na yon ay ibinigay niya kanyang bugtong na anak. At makikita natin doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa krus ng Kalbaryo, yun yung pagmamahal ng God the Father. So, makikita the love that John teaches is a love that is taught by Christ. It is shown by the Father and is given by Jesus Christ to save the world. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ang ating Panginoong Jesucristo, He willingly nag-submit, He humbled Himself doon patungo doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran yung kasalanan ng tao. At makikita natin na hindi na ito bagong katuruan doon sa mga Kristiyano doon sa Ephesus, believers doon sa Ephesus. At makikita din natin na it is faithfully taught by the apostles. So, si Paul, tinuro to ni Paul. Yan, makikita natin, tinuro ni Paul. At the same time, tinuro nila Pedro. Si Pedro, tinuro din ni Pedro ito. Doon sa mga sulat ni Pedro, tinuro niya about sa pagmamahal. So, yung love dito na tinuturo ni John, yung sinabi niya dyan, na whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. So, the love taught by the Scripture is not a non-judgmental love. It is not an all-accepting love, nor a sensual or mere emotional love. Rather, it is a pure love of God. Yung itinuturo dito ni John. So, yung love at John, mula yung sa Greek word na agape. So, tandaan natin na doon sa Greek, maraming iba't ibang klase ng Greek word yung pagmamahal. Pero merong tatlong talagang main na ginamit na pagmamahal dito sa Bible. Una natin makikita yung love ng Diyos, yung agape. Sumunod doon yung Peleo, yung pagmamahal doon sa family. Then yung eros, yung pagmamahal doon sa mundo. Pagmamahal sa mundo, pagmamahal doon sa asawa, o pagmamahal doon sa sabihin, itong eros more on sensual and sexual love, itong eros love. So, makikita natin dito, ang ginamit dito ni John ay hindi yung phileo na brotherly love, hindi rin itong sensual love ang ginamit dito ni John. Because yung ginamit ni Jesus Christ, ginamit ni Paul, ginamit ng mga apostles, at ginamit dito ni John ay love na kung saan ito yung pagmamahal na kung papaano ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus para iligtas yung mga tao, lahat ng tao dito sa sanlibutan. Yun yung sinasabi ditong love, neither he that loveth not his brother. Ito yung purong pagmamahal. Kasi tunay na pagmamahal, hindi yung pagmamahal na merong pagsasalita pa. Ito yung pagmamahal, makikita natin dito, na sabihin natin, unconditional na pagmamahal ng ating Diyos, which is sinasabi dito ni John, na mahalin natin yung ating kapwa-kapatid unconditionally. So, bilang ating kapatid. At dito makikita natin na sinabi ni John, in this the children of God are manifest and the children of the devil. So makikita natin the contrast of two families dito. So the character of the children of God and the children of the devil is manifested by their works and their love for the brethren. So makikita natin dyan kung papaano natin mapaghihiwala yung dalawa. Yung children of God, tapos yung children of the devil. Yung children of God, ang ebidensya o yung proof o evidence o proof na meron siya, makikita natin dyan sa verse 10 na sinasabi dyan, whosoever doeth not righteousness
is not of God, neither he that loveth not his brother. So, gawin natin kabaliktaran nun. So, kabaliktaran. So, sabi dyan, example, gawin natin kabaliktaran. Whosoever doeth righteousness is of God. So, he that loveth his brother, and he that loveth his brother. So, example, ginawa natin kabaliktaran. So, ibig sabihin, kung ikaw ay hindi gumagawa ng righteousness at hindi nagmamahal sa kapwa mo Kristiyano, sa kapwa believer, so maaaring nasa children of the devil ka. So, dalawang klase o dalawang contrast, yun yung palagi nating makikita dito sa sulat ni John. Simula pa sa chapter 1, chapter 2, hanggang dito sa chapter 3, hanggang doon sa chapter 5, 4 and 5, makikita natin palagi yung contrast. Merong light, merong darkness. Kung merong light, merong love, merong hate. So, makikita natin dito na kung merong wicked one, meron ding holy one. Kung merong sa Diyos, family of God, meron ding family of the devil. Makikita natin dito ang contrast. So, ibig sabihin na kapag ang tao namatay, hindi pwedeng mapunta siya sa purgatorio. So, meron lamang siyang dalawang patutunguhan. Bakit? Dalawa lang yung patutunguhan ng tao. Yung family of God, siguradong 100% langit. Ang family of devil, kahit anong panalangin mo, hindi ka mapupuntang purgatory. Bakit? Wala naman talagang purgatory. So, kapag ikaw, wala ka sa family ng Diyos, nasa family ka ng Diablo. At ito yung makikita natin dito, na nung panahon ni John, makikita natin na yung mga Gnostics did not practice or teach righteousness. Wala yung sa Gnostics. Bakit? Anong paniniwala nila? They were members of the church of Ephesus who habitually live in sin. Yun yung gawain ng mga Gnostics. Sila ay patuloy na nagsisimba. Nagsisimba sila kasi nagsisimba. Sabihin 100% sa kanang nung simula nung nagsimba sila ay palagi silang present. Yun ang mga Gnostics. So they were members of the church at Ephesus who habitually lived in sin and did not care about the things of God or about love for the brethren. So, anong meron dito sa mga Gnostics? Ang pagmamahal na meron sila, more about sa pagmamahal dun sa secret knowledge. Kaya nga tinawag silang Gnostics, secret knowledge. Hindi sila punta simbahan para matuto ng Word of God, kundi para i-criticize ang Word of God, para questionin ang Word of God, para questionin ang mga nagtuturo ng Word of God, at the same time, para mag-stirred up ng problema doon sa church. Yun ang gawain nitong mga Gnostics. At dito makikita natin na sinasabi niya dyan, yung dalawang klase ng pamilya. Doon sa sa chapter 1 and chapter 2, hindi natin makikita pa doon yung dalawang klase ng pamilya. Pero dito, clear na sinabi din nila dyan na kung hindi ikaw sa pamilya ng Diyos, sa pamilya ka ng Diablo. At nang sinabi ni John, whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. So, kapag ikaw ay hindi ka anak ng Diyos, qualify ka para maging anak ng Diablo. Ano yung qualification para ako ay maging anak ng Diablo kung gusto mo mag-apply? So, dito, una, sinabi dito ni John, na no righteousness. Wala sa iyo ang righteousness ng Diyos. Ano pa? No love. Wala sa iyo yung pagmamahal sa kapwa mo, brethren. So, kung makikita natin, bago mo maipakita ang pagmamahal mo sa kapwa mo, brethren, kailangan maramdaman mo muna yung pagmamahal galing sa Diyos. Bakit? Hanggat hindi mo nararanasan yung pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi mo may paparanas yung pagmamahal doon sa believers. Bakit? Hindi mo siya naranasan. Example natin ako. May asawa ako, pero wala kaming anak. So, pag magbibigay ako ng advice kay Brother Jay, o magbibigay ako ng advice kanino dito, hindi ako qualified na mag-advise about sa
pagpapamilya. O, ganito dapat yung pagpapalaki mo ng anak. Dapat ganito yung ipapakain mo, anuman. So, bakit? Dahil hindi ko yon naranasan yung magkaroon ng anak or magkaroon ng family na kasama yung anak. Maliban sa meron akong asawa. So, may bibigay ko lang na payo, yung about sa merong asawa. Pero yung merong anak, hindi ko may bibigay. Bakit? Hindi ko siya naranasan. Dito makikita natin na bakit sinabi ni John na yung mga believer dito sa Ephesus, dapat nilang mahalin yung mga believers, yung kapwa na believers, dahil yung naranasan nilang pagmamahal galing sa God the Son, galing sa God the Father, patungo sa atin, kaya natin may paparanas yun sa kapwa na believer dahil naranasan natin una yung pagmamahal ng Diyos. So, ito yung makikita natin dito. The Gnostics, hindi sila nagpa-practice ng righteousness. Bakit? Anong paniniwala na meron sila? They thought that if the mind is clean, pag yung aking isipan ay malinis, and naghahanap ng secret knowledge, so that is all that matter. So, one's way of life, one's way of living, habitually practice of sin, walang problema. Kaya tuloy-tuloy ako na gumawa ng kasalanan, tuloy-tuloy ako pumasok sa Temple of Diana, tuloy-tuloy ako sa adultery, tuloy-tuloy ako sa fornication, tuloy-tuloy ako sa paggawa ng pagnanakaw, pagsisinungaling, pag-inom, paninigarilyo. Kahit tuloy-tuloy kong gawin yon, sabi ng mga Gnostics, kahit tuloy-tuloy kong gawin yon, hindi ako naniniwala sa righteousness. Para sa akin, ang righteousness ay kahit madumi ang ginagawa ng aking katawan, basta ang aking isipan ay positibo. So, yun ang paniniwala ng mga Gnostics. So, isipin mo, itong katuran ng Gnostics ay laganap sa panahon ni John. Even sa panahon natin ngayon. Isipin mo, may problema ka. Ang gagawin sa'yo minsan ng mga tao na hindi mo kilala, huwag mo masyadong pansinin yung problem. So, wala silang may bigay sa yung Bible reference, walang Bible verse na ibibigay sa iyo. Basta yung sasabihin na sa iyo, hiwalayan mo na yan. So, isipin natin, di kaya pag Gnostics, pag sa Gnostic ka, humingi ng comfort, advice, o guidance, sasabihin sa iyo, tara, mag-yoga tayo. Tara, punta tayo doon sa isang lugar na mataas at tahimik, at doon tayong magtaimtim ng meditation. Na empty natin ang ating mga isipan mula sa kasalanan. Yun ang sinasabi nila. Which is, ang kasalanan ay nasa dugo ng tao. So, ang kasalanan ay nasa dugo ng tao. At sabihin natin na merong kasalanan ng ating isipan, ang ating puso, pero ang kasalanan ay ipapasa sa magitan ng dugo ni Adan. At nakikita natin dito na sinasabi ni John, in this the children of God are manifest, and the children of the devil, whosoever, so merong choice yung tao, whosoever doeth not righteousness is not of God. Paano kung ako ang pinili ko ay gumawa ng righteousness? So, ibig sabihin, ikaw ay sa Diyos. Tanda natin, ang Diyos hindi siya yung monster. Hindi siya yung monster na nung pinanganak ka, nakadestined ka na papunta sa impyerno. Yung paniniwala ng Calvinism. Diba? Ang paniniwala ng Calvinism, nung ipinanganak ka, destined mo na ang mapuntang impyerno. Or, kung nung pinanganak ka, destined mo na, naka-elect ka ng mapuntang langit. So, hindi ganun yung sinasabi ng Bible. Isipin mo na lang, yung word na tadhana. Diba? Word na tadhana, nakatadhana daw. So, yung word na tadhana, kung isipin natin yan ay mga Hinduism term na ginamit ng mga Pilipino. Even minsan, ginagamit yan ng mga Kristiyano. Kasi may nakatadhana sa'yo. May nakatadhana na magiging asawa mo. So, ibig sabihin, kung nakatadhana na magiging asawa mo, kung hindi mo choice na naging asawa mo yung isang babae, so isipin mo na lang, hindi mo choice kundi nakatadhana, divorce. Diba? Divorce. O Panginoon, bakit mo nang binigay sa akin itong babaeng to? Diba? May kita natin dito na isa lamang yung binigyan ng Diyos ng babae.
walang iba kundi si Adan. At nakikita natin sa mga kasunod, sa buhay nila, buhay ni Isaac, ni Jacob, makikita natin, sila yung pumili, o maliban sa tawag dyan, sinabi ng magulang nila na kumuha kayo ng magiging mga pangasawa nyo, doon mismo sa circle ng family natin. So, sa panahon natin ngayon, sa circle ng mga Kristiyano. Yun ang sabi ni Abraham kay Isaac. Kung mag-aasawa doon sa circle. So, isipin mo, then kay Jacob, ganun din ang sinabi ni Isaac kay Jacob at na Rebecca kay Jacob na mag-asawa sa circle. Kaya ang naging pangasawa niya, yung tawag dyan, pinsan. So, tama? Pinsan. So, napangasawa niya. May kita natin dito na yung word na tadhana o nakatadhana ka na magiging mayaman. Minsan may mga ganun eh. Nung bata pa, babasahin yung kamay mo. Ito, parang M yung salita ng kamay, mayaman. O magiging mayaman ka. So M, akin hindi. So M, ayan, kumpleto M siya, kaya mayaman. So, yan minsan, tadhana, wala yung kinalaman doon sa plano ng Diyos. Tanda natin, ang plano ng Diyos kay Adan at Eve mag-multiply. Hindi plano ng Diyos na sila ay kumain ng prutas nang nakakaalam ng mabuti at masama at mahulog sa kasalanan. Hindi yun yung plano ng Diyos at hindi rin yung perfect na nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay mag-multiply at pangalanan yung mga lahat na sa paligid. Yun ang binigay ng Diyos na role dito kay Adan. So tanda natin yon. At dito may kita ang tadhana, yung word na tadhana. Palagi ko narinig yan minsan sa mga, kahit sa mga Kristiyano, nakatadhana o tawag dyan. Hindi kasi kami tinadhana kaya hindi kami nag-work. Hindi nang totoo yun. Kasi nasa pagpili yon ng isang tao. Example, isang Kristiyano, pinili niya hindi Kristiyano. Sa tingin mo, kalooban yun ng Diyos? Hindi kalooban ng Diyos yun. At wala doon yung tadhana. So, ibig sabihin, kung tinadhana, pag naghiwalay kami, may kasalanan noon ang Diyos. Bakit? Pinaghiwalay kami ng Diyos eh. Akala ko tadhana na kami. Akala ko Diyos nagbigay sa Kanya. Bakit kami ngayon naghiwalay? So, una, kasalanan yun ng tao. Bakit? Pinili mo yung hindi Kristiyano. Tanda natin na pagdating sa family, pagmamahal, unang pagmamahal na dapat nating maranasan ay yung pagmamahal ng Jesus Christ. Pagmamahal ni Jesus Christ. Then after nun, maranasan natin yung tunay na pagmamahal. Bakit? May paparanas natin yung tunay na pagmamahal doon sa taong mamahalin natin kung naranasan natin yung pagmamahal ni Jesus Christ. So, dito may kita natin na sinabi dito ni John, whosoever doeth not righteousness. So, yung word dyan na doeth, the word doeth comes from Greek word pio. Pio. Yan. Which means to continue doing something without delay. Sinabi ko nito last week, ito yung doeth dito. Kasi continue, tuloy-tuloy na paggawa ng isang bagay nang walang putol. Kasi tuloy-tuloy, without delay. It refers to a practice or constant action. Yung sinasabi dito ni John, neither he that loveth not his brother, itong mga Gnostics ay tuloy-tuloy nilang ginagawa ang hindi pagmamahal doon sa mga believers. Bakit? Sila mismo, hindi nila naranasan yung tuloy-tuloy na pagmamahal ng God the Father sa kanila. Kaya yung sinasabi dito ni John, na whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Yung word na doeth at yung word na loveth, parehas yan sila. Tuloy-tuloy yung pagmamahal at tuloy-tuloy yung hindi paggawa ng righteousness. Hindi paggawa ng katuwiran. So, isipin mo, yung lugar ng Ephesus, wala kasi tingin mas ma-tol dito lugar. Lugar ng Ephesus, isa pa sa Manila. So, sa Manila, tapos may kilala, example, may malaking bar. May malaking bar dito sa Manila. Tapos yung bar na yon, isipin lang natin na yun yung temple ni Diana. So,
yung mga Gnostics, patuloy nilang hindi pinapakinggan yung Word of God, kundi patuloy nilang ginagawa yung fornicate, adulterate, pakipag-adultery doon sa Temple of Diana. Kung titingnan natin, kahit sa mga nabasa natin doon sa Old Testament, yun ay ayaw ng Diyos. At dito may kita natin yon na hindi yung tuloy-tuloy mo na pakikipag-fornicate o adultery doon sa temple ni Diana ay sign yon na ikaw ay anak ng Diablo. At may kita natin dito na sinabi dito ni John na yung word whosoever doeth not righteousness, hindi ito isang beses lang na hindi siya gumawa ng matuwid, kundi tuloy-tuloy na hindi niya paggawa ng matuwid, ikaw ay anak ng Diablo. At tuloy-tuloy na hindi mo pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano o sa kapwa believer, ikaw ay anak ng Diablo. At may kita natin dito sa verse 11, yung identity ng isang anak ng Diyos. Anak ng Diyos. So may kita natin dyan na sinasabi ni John, For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. So yung word dito na heard, mula ito sa Greek word na akuo. Parehas ito doon sa chapter 1 verse 1 na sinabi ni John, that which was from the beginning, which we have heard. Parehas yung word dito na heard na ginamit ni John. So palaging ginagamit ni John yung word na akuo. So ibig sabihin ng word na akuo, to hear or to listen with understanding. Ako, ibig sabihin, hindi ka lang nakinig, kundi pinakinggan mo at inunawa mo. So, yun yung sinasabi ni John dito. For this is the message which ye heard. Ito yung mensahe na inunawa nyo. Inunawa nyo nung pasimula pa o naunawaan nyo nung pasimula pa lamang. So, sabi yan, for this is the message that ye heard from the beginning. So, John showed the believers at Ephesus that the teaching of love is nothing new to them. The praise from the beginning, so yung praise dito, na from the beginning, yung word na beginning dito, does not refer to creation. So hindi ito patungkol dun sa creation. At hindi rin ito patungkol sa eternity past. Hindi rin ito. So, yung beginning dito na tinutukoy ni John is back to the time when the Word of God first reached their ears. Narinig nila, una nilang napakinggan. Bakit? Nakinig sila with understanding, and they repented of their sins and believed in the Lord Jesus Christ. Ito yung sinasabi ni John, nung una niyong napakinggan yung Word of God. So sabi dyan, yung Word of God, which is yung katuruan ng love. Yung katuruan na love. Una na napakinggan yung love. At yung love, alam natin, nakaakibat itong love dito, which is agape, yung pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa tao sa magitan ni Jesus Christ. So, kanino ba nila unang narinig yung word of the gospel, yung word na love? Kanino unang narinig ng church sa Ephesus? So, may kita natin dito na unang nilang narinig nung panahon na kung saan si Apostol Pablo ay nagturo sa kanila ng gospel. So, may kita natin doon sa Ephesians chapter 3, isang example nito, sa Ephesians. So, tanda natin, itong Ephesians na isulat siya mga nasa 30 to 50, sabihin 30-50 AD. Then, itong dyan, nasa 90 AD. So, kung iano natin, mga nasa 40 o 30 years yung pagitan, yung layo ng sulat ni Pablo at yung sulat ni John. So, dito sa Ephesians chapter 3, Ephesians chapter 3, sa verse 17, babasahin ko lang 17 hanggang 19, babasahin ko lang yan, pasundan ng mga mata, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints
what is breadth and length and depth and height, to know that the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So may kita natin dito na una na napakinggan yung katotohanan. Una, siyempre, noong panahon na sila Pablo ay nagturo doon sa Ephesus. At sinabi dito, rooted and grounded also in love. At may kita natin doon sa Ephesians chapter 4, yung to be patient in love. Sa Ephesians chapter 4 verse 15, to speak the truth in love. Then doon sa Ephesians chapter 5 verse 1 at hanggang 2, to live in love and walk in love with Christ. Then, pagkatapos doon, may kita natin yung love your wife. Doon sa Ephesians chapter 5 verse 25. So may kita natin dito, yung love, yung katuruan ng pagmamahal, ay hindi na bago ito sa mga believers sa Ephesus. So, yung love na to ay napakinggan din nila. Sabihin, 40 years nung panahon na si Pablo ay nagturo sa kanila. So, may kita natin dito na example dyan sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 2, to live in love and walk in love with Christ, na parang kung isipin natin, parang inulit-ulit dito ni John, na sinabi dito ni John sa sa 1 John chapter 3 verse 11, for this is the message which you heard from the beginning, that we should love one another. Which is, itinuro din to ni Jesus Christ noong panahon na si John ay disciples ni Jesus Christ. So, ito yung panahon kung saan si Jesus Christ ay hindi pa umakyat ng langit, habang nagtuturo si Jesus Christ, na sinabi ni Jesus Christ na mahalin niyo ang isa't isa para malaman ng mga tao na kayo ay disciples ko. Disciples ko, yun yung sinabi ni Jesus Christ. Which is dito, may kita natin kung saan pa, inilabas ni John yung sinabi ni Jesus Christ sa beting 60 years ago ang nakakalipas nung tinuro ni Jesus Christ yung pagmamahal dito kay John. Pagkatapos nito, na isulat ni John at ibinigay niya ito ngayon sa mga believers sa Ephesus para ipakita sa kanila, kung kayo talaga ay anak ng Diyos, ito yung proof. Dapat may proof kayo na ganito. Dapat may ebidensya kayo na ganito. At anong ebidensya? Sabi nga dyan, for this is the message that ye heard from the beginning. So, yung beginning na yan, ilang beses natin nabasa yan, yung beginning na yan, last time ay napag-aralan yung word na beginning, beginning that we should love one another. So, dito natin may kita yung identity ng isang children of God. Anong meron siya? Yung love one another. Meron siyang pagmamahal sa isa't isa, which is, itinuro ito ni Pablo doon sa Ephesians, sa Ephesus. At the same time, itinuro din ito ni John. So, tandaan nyo, Book of John, 1 John, 2 John, Book of John, Ephesians, 40 years ago. After niyan, John. Then sabihin mga nasa 5 years lang o ilang years. Kasunod na, 1 John. Inulit-ulit ni John yung love. Then, after yan, yung revelation. So, dito makikita natin na paulit-ulit sinasabi, even ng mga apostles, yung word na love one another. Mahalin ang isa't isa. Itinuro ito kahit ni Pedro, ni Pablo, at ng mga apostol. Tinuro nila, even si Jesus Christ, palaging sinasabi ni Jesus Christ na love one another. So, it was taught to them. Tinuro ito sa kanila ni Pablo. It was taught by John. It was taught also by Christ Himself. So, itinuro ito ni Jesus Christ, which is, makabasa natin doon sa John chapter 13. So, babasahin ko lang ng mabilis. John chapter 13, verse 34 hanggang 35. So, sabi Jesus Christ, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one another. So, may kita natin dito, napakaiksing panahon lamang nung naisulat ni John
yung First John. After niyang isulat yung book, Gospel of John. So, dito, inulit-ulit ni John, yung itinuro niya, yung ibinigay niya sa Church of Ephesus noong 90 AD. So, makikita natin dito na sinasabi ni John, which you heard, the message which you heard from the beginning, that we should love one another. So, yung mga believer dun sa Ephesus, naintindihan nila yung Word of God. Dahil naintindihan nila yung Word of God, makikita natin, kung maintindihan yung Word of God, makikita natin dito, kayo ay, ito yung identity, na kayo ay children of God. Ito yung pagkakilanlan nyo, na kayo ay anak ng Diyos, which is sinasabi dyan. So, the word love here, yun nga, refers to a continuous act of showing love to the brethren during times of prosperity, during the times of hardship, sorrow, and joy. It is not merely familial love or brotherly love, sensual love, or emotional love. It is pure love of God to the brethren. Yung love dyan. So, sabi dyan ni John, for this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. So, yung love dito, continuous na pag-act ng pagmamahal mo sa iyong kapatid. So, sa kapwa mo, sa kapwa mo member ng church. Ibig sabihin, tuloy-tuloy mong pinaparanas o pinapakita yung pagmamahal mo dun sa kapwa mo member. So, may kita nga natin dito, yung love na to, specifically, ginamit ito ni Pablo doon sa love your wife. Which is, kung paano yung pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa, doon din natin may papakita yung pagmamahal doon sa brethren. Ibig sabihin, di ba kapag yung mag-asawa ay kinasal, merong tinatawag na pangako. So yun, pangako sila na kahit kahirapan o kasaganahan, may pagsubok o wala. So, magpatuloy yung pagmamahal na meron sila. At dito makikita natin, yung pagmamahal na tinutukoy niyo dyan dito, ay ito yung patuloy, continuous act of showing love sa brethren. Kaya makikita natin dito yung kahalagahan ng word na love. Yung word na love na to, hindi mo ito matatagpuan sa labas ng simbahan. Hindi mo ito matatagpuan sa labas ng Biblia. Yes, may love doon sa labas. Magkaroon ka ng boyfriend, magkaroon ka ng girlfriend, love yon. Pero ang love na tinutukoy dito ng Biblia ay yung love na naranasan mo mula at galing sa Diyos, which is may paparanas mo doon sa iyong mga brethren, sa iyong mga kapatid. Oo, may love sa labas. May mga sensual love, emotional love, may love na kung saan magko-comfort sa iyo, pero love, yung pure love na sinasabi dito ni John ay malayo doon sa love na matatagpuan mo dito sa sanlibutan. So, sigurado, kung maghahanap ka ng pagmamahal, napakaraming pagmamahal dito sa sanlibutan. Pwede mong mahalin ang droga, mahalin mo ang alak, babae, sugal, at ano pa man. Diba? Pwede mong mahalin lahat. Pero makikita natin dito, hindi ikaw anak ng Diyos, kundi anak ka ng devil. Kasi dalawa lang yung pamilya na meron dito sa mundo. Dalawang spiritual family. So makikita nga natin dito na sinasabi dito ni John na sinasabi dito ni John na yung pagmamahal na dapat na iparamdam natin doon sa kapwa ng believer. Sabi diyan, that we should love one another. Yung pagmamahal na dapat pinaparamdam natin sa kapwa nating believer ay hindi ito pagmamahal na pagpapakitang tao. Okay? Hindi ito pagmamahal na nagpapakitang tao na may care ka. Kundi tunay na pagmamahal mo doon sa kapwa mo, Kristiyano. Paano ko ba may papakita yung pagmamahal ko doon sa kapwa Kristiyano? Pag may nakita ka, example, na pag may ginawa yung believer, o may nakita ka, yung kapwa mo Kristiyano, may nakita kang may ginawa siyang mali. So, ang pagmamahal ba ay ignore siya? Ang pagmamahal ba ay hayaan lang siya? Magpatuloy doon? Hindi. Ang pagmamahal, ang agape love o ang pure love na sinasabi dito
ni John ay ito yung pagmamahal na kung saan andun yung pagnanais mo na siya ay huwag magpatuloy doon sa paggawa ng kasalanan. So, ibig sabihin, yung love one another, mamahalin mo yung kapwa mo Kristiyano, hindi yung pagmamahal na may asawa ka, tapos gusto mo pa ulit magmahal ng isa, love one another, kasi love one another, at gusto mo pa ulit ng isa pang pagmamahal. So, hindi yun yung tinutukoy dito ng Biblia. Kundi ang tinutukoy din ng Biblia ay, may asawa ka, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng karapatan o hindi ka dapat magmahal ng kapwa mo, Kristiyano. Hindi ito yung tinatawag nating family love or pagmamahal sa asawa, kundi yung pagmamahal dahil kapwa mo siya, Kristiyano, kapatid mo siya sa Diyos o sons of God. So isipin mo, meron kang pagnanais na huwag siyang mapahamak doon sa paggawa ng kasalanan, kaya nais mo siyang i-rescue. Yun yung pagmamahal dito na tinutukoy niyan. Ibig sabihin, pag nakita mo yung isang believer, isang mananampalataya, isang Kristiyano, isang member ng church na gumagawa ng kasalanan, ano bang dapat mong gawin? Ipagchichismis doon sa simbahan? Hindi. Ang dapat mong gawin, kausapin, i-confront, at pagsasabihan. So, ganun ang gagawin ng isang Kristiyano. At hindi yung i-ignore siya. Yan, makasalanan masyado yan. Nakita ko yun doon, may kasamang babae, may kasamang lalaki. Huwag na natin siyang isama sa circle of fellowship natin. Hayaan natin siyang mamatay sa inggit. Hindi. So, makikita natin na yung tunay na pagmamahal, andun yung pag-care, pagpo-comfort, at pagre-review doon sa taong yun. Diba? Doon natin may papakita yung pagmamahal natin sa brethren. Kaya tingnan natin, yung sinasabi dito ni John. Example, sabihin ka ni John, anak ka ng Diablo. Oh, hindi kaya sabihin ka ni Jesus Christ. Sabihin ka ni Jesus Christ na lumayas ka sa akin, Satanas. Isipin mo yan. May kita natin dito na hindi ibig sabihin na yung pagmamahal dito, hindi ibig sabihin na gumawa siya ng kasalanan, i-ignore lang natin siya, o kaya natin siya, parang isipin na wala tayong nagkitang ginagawa yung kasalanan. Hindi ganon. Kundi, i-confront mo siya. Kakausapin mo talaga siya. Pagsasabihan mo siya na mali yung ginagawa niya, kasalanan. Which is, ito yung proof, evidence, na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi dalawa lang naman yung family dito. Yung children of God and children of the devil. Kaya may kita, for this is the message which ye have heard from the beginning, that we should love one another. Una, itong identity na may kita natin dito ay identification o identity ng isang children of God. Identity ito ng isang children of God na nagmamahal siya ng kapwa niya, believers. So ano pong pagmamahal ang ginawa ni Jesus Christ para sa iyo nung ikaw ay niligtas, na pwede mong ibigay doon sa believer para siya ay mahalin mo. Diba? Example, syempre, sa mag-asawa, may pagmamahal ka. Kapag nag-asawa ka, ang pagmamahal mo una, syempre, yung pagmamahal mo bilang asawa mo siya, then bilang isang family. Kasi yung asawa mo, pag nagkaroon ka ng asawa, yung asawa mo, pamilya mo na siya. Then pangalawa, para sa Kristiyano, kapatid mo rin siya. Ha? Kapatid mo rin siya sa Diyos. Then, at the same time, isipin nyo na asawa mo siya. Asawa din. So, asawa, family, then kapatid mo siya sa Diyos. At the same time, para sa member ng church. So, may kita natin dito, yung pagmamahal na ipapakita mo sa asawa mo, pero hindi kasama yung sensual o ano, ganun din dapat yung pagmamahal na ipinapakita natin sa kapwa natin believer. Kung may asawa ka, sabihin mo, mahal, mali yan. Mali yan, huwag mong pakinggan yan o huwag mong panoorin yan. Bakit? Kasi mahal mo yung isang tao. Kaya may ito na nakikita na kung ikaw talaga ay na kay Jesus Christ, ipapakita mo yung lalabas at lalabas yung pagmamahal mo. Lalabas at lalabas yung pagmamahal mo sa kapwa mo, Kristiyano. Kaya dito, natin makikita natin yung identity ng isang believer, ng isang child of God,
ay yung kanyang pagmamahal sa kapwa niya Kristiyano. Identity ay yung kanyang pagmamahal sa kapwa niya Kristiyano. So, dito sa verse 12, may kita natin dito sa verse 12, not as Cain, who was of the wicked one, who and slew his brother, and wherefore slew he him, because his own works were evil, and his brother's righteous. So, John now gives the first example of a person who is the child of the devil. John knew the scriptures mula sa Genesis hanggang doon sa creation, doon sa fall of man, mula kay Adan hanggang doon sa entrance ng kasalanan. Alam niyo ni John. Kaya dito sinabi ni John, alam niyo, kapag ikaw ay hindi ka anak ng Diyos, katulad ka ni Cain na anak ng Diablo. Sabi diyan, not as Cain who was of that wicked one. So, here John shows us the characteristic of the children of the devil. Yung characteristic ng children of the devil. Una natin may kita dyan, they are wicked and belong to the wicked one. So yung word dyan ng wicked one is a title o pangalan ni Satan. So tanda natin, ang Diyos, ang tawag sa Diyos ay, sa Bible, yung binasa natin kanina, Holy One. Ang tawag kay Satan ay wicked one. Holy One, and then wicked one. So, sabi dito, not as Cain who was of that. Galing siya o ipinanganak siya noong wicked one. Pero tatay niya ba talaga yung wicked one? Hindi. Ang tatay niya ay si Adan. Si Adan ang tatay talaga ni Cain. Pero bakit sinabi dito ni John na who was of the wicked one? Anak siya noong wicked one. And slew his brother. So anak siya noong wicked one. So may kita natin na sinabi doon sa Bible ni John, sinabi din ito ni Jesus Christ, yung sa John chapter 8 verse 44, if correct? John chapter 8 verse 44, yan tama. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning. So, murder siya. Ano bang ginawa nito ni Cain? Pinatay niya ang kanyang kapatid. They are wicked and belong to the wicked one. They are murderers. Yun ang characteristic ng isang children of the devil. They are murderers. Anong klaseng murderers? Hindi ako nakapatay. Hindi ibig sabihin na hindi ka pumatay physically ay hindi ka nakapatay sa isipan mo. Isipin mo, nag-iisip ka, gusto kong patayin to. O nag-iisip ka ng isang masamang thoughts. Inisipan mo isang babae ng masama. O sabihin, inisipan mo isang lalaki ng masama. O nag-isip ka na getong gusto mong gawin doon sa isang tao. O gusto mong kitilin yung buhay ng isang tao. So, anak ka ng wicked one. Anak ka ni Satan. So, dito rin, may kita natin yung word dito na wicked one. So, galing siya sa word na ponieros. Ponieros, ibig sabihin, ito yung isa sa pangalan ni Satan o title ni Satan. It also refers to a person who is trained in doing wickedness and habitually desires to do evil. Yun yung wicked. Habitually desires to do evil even to the point of taking one's life or corrupting what is good. Yun yung wicked na tinutukoy dito ni John. So, not as Cain who was of that wicked one and slew his brother. Karakteristik ito ng hindi Kristiyano. Karakteristik ito ng hindi Kristiyano. Anong meron sa kanya? Anak siya ng wicked one. At the same time, he slew his brother and wherefore slew he him. Sabi dyan, because his works were evil and his brother's righteous. So, ang karakteristik dito na makikita natin ng isang children of the devil, they rely on works for salvation. Tanda natin, anong panahon na kung saan si Abel at si Cain ay mag-aalay sa Diyos, saan nag-rely si Cain? Doon sa kanyang knowledge. Sa knowledge niya, gusto niyang magbigay sa Diyos ng prutas
which is alam niyang hindi yun tatanggapin ng Diyos. Kasi malay mo, tanggapin ng Diyos. So yun yung ginawa ngayon ni Cain. Nagdala siya ng maraming prutas para sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, itong pinakaunang ani ng aking prutas. Andyan na lahat ng klase ng prutas na gusto mo. Tanggapin mo ito, Panginoon. Pero hindi tinanggap niya ng Diyos. Bakit? Hindi iyon yung rules ng Diyos, ang standard ng Diyos. At makikita natin dito na itong si Cain, he rely on works for his salvation. So, which John calls, anong tawag ni John doon sa works were evil. So, ibig sabihin, may kita natin dito kung sa na yung tao na nagre-rely doon sa kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa ay evil. Bakit? Sila ay anak ng devil. So, evil. Sabi dito ni John, because his own works were evil and his brothers righteous. So, may kita yung dalawang klase dito ng tao. Cain and Abel. So, pag sa Genesis, babalikan natin, itong si Abel, siya yung nagbigay ng Diyos sa Diyos ng sacrifice na mayroong blood. Samantalang ito si Cain, ang binigay niya ay prutas, which is, sabi niya, itong grapes, para siyang dugo, pwede na siyang panghandog sa Diyos. Kasi gusto naman ng Diyos ng dugo. So ito, grapes, para naman siyang dugo. So, which is, hindi yun yung ang kinunugdan ng Diyos. Kaya makikita natin dyan, ang works niya, evil. At the same time, sinabi dyan, verse 12, and wherefore he is doing, because his own works were evil, and his brothers righteous. At dito makikita natin, yung patotoo ni Pablo, yung patungkol sa pag-offer ni Abel ng kanyang sacrifice, which is dun sa Hebrews chapter 11, Abel offered a more excellent sacrifice than Cain. Then dun sa Jude 11, sinabi doon na kapag ikaw ay nasa line ni Cain, gone in the way of Cain. So, ibig sabihin na si Cain, ito yung tinatawag nating mga anak ng devil, anak ng Diablo. At dito may kita natin na yung anak ng Diablo ay patuloy na gumagawa ng karahasan. At yung anak ng Diyos ay patuloy na nagmamahal sa kapwa niya, Kristiyano. So, ibig sabihin, yung isa, yung anak ng devil, hindi siya nagmamahal sa kanyang kapwa. Traitor siya. Siya traitor dun sa Bible na makikita natin. Si Judas. So, traitor siya, at tulad ni Judas. Yung anak ng Diyos, siya naman ay nagmamahal sa kanyang kapwa Kristiyano. So isipin mo, si Judas, hindi niya mahal, hindi niya titingnan na brethren niya o kapatid niya yung nasa paligid niya. Hindi niya titingnan si Jesus Christ as Lord, Master, o Savior. Hindi niya titingnan si Jesus Christ na gano'n. Ang tingin niya ni Jesus Christ ay isang political dynasty na magiging hari. Pero hindi ni Jesus Christ na tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. So, may kita natin dito na yung dalawang klase ng pamilya, yung pamilya ni Satanas at yung pamilya ng Diyos, ang yung pinagkaiba nila ay kung papaano yung kanilang paggawa at yung pagmamahal. Dalawa yon, paggawa at pagmamahal. Tandaan natin, ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ang nagkatawang tao, sabi din sa verse 8, for this purpose the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Yung works of the devil na ginagawa ni Cain, yun yung dinestroy ni Jesus Christ, which is yung works ni Cain ay evil. At may kita din natin dito na yung pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano ay good. So, may kita yung pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano, sinabi dyan, sa verse 11, for this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of
that wicked one slew his brother, and wherefore he slew him, because his own works were evil and his brother's righteous. Ang dahilan kung bakit ang mga Gnostics ay nais nilang i-corrupt yung church, hindi dahil titingnan nila yung katuruan nila na mali, kundi dahil alam nila na yung katuruan ng simbahan sa Ephesus ay tama. Tama yung katuruan ng simbahan sa Ephesus. Kaya ang gusto nila ay gawin nilang mali yung katuruan sa Ephesus. So, dito, double time ang ginagawa ng mga Gnosticism. So, question sila halos sa lahat. Mula kay Jesus Christ, sa kapanganakan ni Jesus Christ, sa pagiging tao ni Jesus Christ, sa pagiging anak ng Diyos ni Jesus Christ, doon sa sa kasalanan ng tao. Ang tao ba talaga ay may kasalanan? Hanggang doon sa ang tao ba talaga ay nagkakasala? Question nila lahat yun. At dito natin makikita yan sa John. Kung iyan natin itong mga sa theology dito sa John, makikita natin na ang kasalanan ay nagsimula pa noong panahon ni Adan at ni Eva. At makikita natin dito yung creation, alam ito ni John. So, bilang mga believers, makikita natin yung pagmamahal natin sa kapwa believers, dapat natin ay ipinapakita. Katulad ng ginawa dito ni John. Ano bang ginawa ni John? Ito, ibinigay niya sa atin yung John. Diba? Ibinigay ni John, yung John, which is ginamit siya ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ginamit siya ng Godhead. Then, makikita natin na nasa atin ngayon yung book of John, yung epistles of John. Bakit? Dahil sa pagmamahal ni John doon sa mga believers sa Ephesus. At the same time, doon sa pagmamahal ni John sa atin, sa mga believers. Sa bawat isa sa atin. Kaya sinabi ni John dito na muli niyong ulitin na for this is the message which ye have heard from the beginning, that we should love one another. Bilang mga believers, na ipaalala sa atin ni John na balik tanaw natin yung itinuturo ng Biblia patungkol doon sa pagmamahal. Tandaan natin, mayroong tatlong klase, major na pagmamahal, di ba? Eros, Philia, then agape. So, tandaan natin, dapat meron tayong agape love sa kapwa natin mananampalataya. Yung tunay na pagmamahal na nais mo siyang dalhin doon sa tama. Example na lamang, yung pagmamahal ni malinis sa pagmamahal ni Jesus Christ, yung pagmamahal ni Paul kay Pedro, di ba? Kung makikita mo yung pagmamahal ni Paul kay Pedro, yung pagmamahal ni Paul sa church doon sa Corinthians. So makikita natin yung pagmamahal ng mga apostles ay nakita natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung pagmamahal na to, hindi ito yung after ko, 10 years after ko maging Kristiyano, ay titigilan ko na ang aking pagmamahal. Hindi ito yon. Dito makikita natin na yung pagmamahal natin ay tuloy-tuloy. Pagmamahal sa kapwa. So, paano ba ako magkaroon ng pagmamahal sa kapwa? Ulitin ko, paano ba ako magkakaroon ng pagmamahal sa kapwa? Una, dapat magkaroon ka muna, matanggap mo muna ang pagmamahal galing sa Diyos. Tandaan natin ha, bago natin mamahalin yung isang tao, kailangan maranasan muna natin mahalin tayo ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Hindi madali yon. Madali ang maligtas, pero isipin mo yung mag-surrender, magsisi ng kasalanan at mananampalataya kay Jesus Christ, hindi madali yun. Lalo na kung may kasalanan kang tuloy-tuloy na ginagawa. Hindi madali yon. Pero, kung mas mahal mo ang Diyos kaysa yung kasalanan, ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan,
at mananampalataya kay Jesus Christ. At maranasan mo yung pagmamahal ng Jesus Christ sa iyo. At yung pagmamahal na nasa iyo na ngayon, ipaparanas mo sa kapwa believer. Kaya ngayon, magtuturo tayo dito, bakit yung isang lalaki, bakit hindi dapat mahaba ang kanyang buhok? O bakit yung isang lalaki, bakit hindi dapat nagbubutas ng kanyang tenga? Hindi dapat nagpapatato? Bakit? So, yan. Bakit hindi tayo naninigarilyo? Bakit hindi tayo umiinom ng alak? So, doon natin matutunan yon. Kung tayo, una, syempre pag na-save, after ng pagka-save, baptism, then magiging member ka ng church. At doon sa church, doon matutunan yung doktrina. Yung doctrine. At isa ito sa doctrine ng Biblia, isa sa katuruan ng Biblia, yung pagmamahal sa kapwa Kristiyano. Sa tingin mo, yung mga Gnostics nagmamahal sa kapwa Gnostics? Hindi. Isipin yung mga Gnostics, hindi sila nagmamahal sa kapwa Gnostics. Bagkos ang ginagawa na, paunahan niya sila sa secret knowledge. Kung sino yung mas may magaling, mas mataas, mas natutunan niya, o nalaman niya, nakaalaman, siya yung mas posible na maging Diyos balang araw. So, makikita natin na yung pagmamahal, tanda natin yung pagmamahal na natanggap natin ay ibibigay din natin yon sa kapwa natin Kristiyano. At yung pagmamahal na yon ay tuloy-tuloy yon. Paano pag nag-away kami? So, ibig sabihin, puputulin ko na yung pagmamahal ko sa kapwa Kristiyano. Hindi. Yung pagmamahal na sinasabi ng Biblia, maaari mag-away kayo, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagkikare mo sa Kanya, pananalangin mo sa Kanya, pagsasabi mo sa Kanya, at the same time, ganon din yung ginagawa niya sa iyo. So, pag may pagmamahal, at the same time, syempre, pinatawad ka ni Jesus Christ, papatawarin mo rin yung tao, kapwa mo Kristiyano, di ba? Isipin mo yon na nasa isang simbahan, pero may mga ganun sa mga simbahan na nasa isang simbahan pero magkaaway, magkagalit, which is hindi makikitaan yung pagmamahal ni Jesus Christ sa buhay mo. Napakahalaga na makita sa buhay natin yung pagmamahal ni Jesus Christ. Kasi pinakita ng God the Father yung kanyang pagmamahal sa magitan ni Jesus Christ. At dapat tayo, ipakita din natin. Kaya pag naipakita natin, masabi ng mga nasa paligid natin, Kristiyano yan. Kristiyano yan. Siya ay isang mananampalataya. So, tanda natin bilang mga believers na meron lamang dalawang pamilya, sa devil ka or sa Diyos. So, ito yung mga ebidensya. At ang pinakaunang ebidensya, yung pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano. Ang pangalawa, kung ano yung iyong ginagawa. Kung ang ginagawa mo pa ay patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan, maghunos-dili ka. Dahil maaring kay Satanas ka. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni John, sabi ni John na yung message, this is the message which we have heard from the beginning, that we should love one another. We, tayo. Hindi lang para sa akin. Kayo, bawat isa sa atin. Tayong lahat ay tuloy-tuloy na mahalin ang bawat isa. Hindi pwedeng ako lang ang magmamahal sa inyo. Hindi rin pwedeng kayo lang ang magmamahal sa akin. So, ibabalik ko sa inyo yung pagmamahal ng pinakita ni Jesus Christ at ganoon din sa akin. Manalangin tayo. O manakila makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong kabutihan sa iyong buhay. Ngunit po, Ama, sa aming napag-aralan, patungkol po, Ama, sa inyong pagmamahal, Ama, sa sanlibutan. At ngunit po, Ama, sa iyong pagmamahal sa amin, at sa inyong pagmamahal, Ama, sa bawat isang mananampalataya. Tulungan niyo po, Ama, na